Ay, ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So, siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan. Gago ka! Tarantado ka yata eh. Sorry. Ano yun? Meron po akong source, doktor po ito. Tapos, doktor po sa St. Luke's. Pero hindi ko po siya pwedeng pangalan. Ano yan eh? Yung sa Net 25, ramdam ko yung, alam ko yung boses nun eh. Hindi pwede pangalanan. Kung isa kang doktor, no? At totoo naman yung sasabihin mo, di ba? Bakit hindi pwedeng pangalanan? Bakit hindi mo tindigan yung mga sinasabi mo with your name? Anak ng putik naman tong style nito mga ito. Diyos ko po, Lord. Ano ba to? Uy, 2026 na. Wala nang mabubudol yung mga ganyang estilong pagbabalita. Di ba? Meron po akong source. Doktor po, no? Ako, mga kababayan, kung ako yung doktor, at alam ko kung ano yung talagang kalagayan ni Bongbong Marcos na ating Pangulo. No? At alam ko na itinatago ng kampo nila. Oy, sandali lang. Ito yung totoong karamdaman, kalagayan ni Bongbong Marcos. Ito pangalan ko. Ito yung totoo. Bakit walang pagtindig? Lagi na lang puro ganyan na walang pangalan, hindi ko pwedeng pangalanan. Bakit? Papatayin. Nok ng putik na yan. Sino ba may mga issue na mga pagpatay? Kayo naman, mga DDS talaga, For taga Net 25 yan. Sir Armando Pabillon, the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan? Pag nagbigay ng medical bulletin yung mga doktor ni Pangulong Bongbong Marcos, ano gagawin ng mga DDS? Papaniwalaan po ba? Hindi. Papaniwalaan nila yung mga sarili ho nila, mga kababayan. Since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo. Isa pa yan. Totoo nga naman. Di ba? Kasi bawat pasyente mga kababayan, mga boss chief amo sir, mayroong mga yan. Kumbaga, doktor at pasyente muna ang nakakaalam yan. Tapos magkakaroon ng tipo bang pagtatanong, o pwede po ba nating isa publiko ito, ganito, ganyan. Di ba? Ibang doktor, si Dr. Chismoso. O bakit natawag na Dr. Chismoso? Kasi ganun eh. Nakikichismis sa ibang pasyente Totoo naman po yung sinabi ni Atty. Claire. Tanging ang doktor ng Pangulo ang makakapagpatunay at magsasabi kung ano ang talagang lagay ng ating Pangulo. Pero sa nakita natin, doon sa sinabi na naka-attend pa doon sa outtaking ni General Narcates, edi okay. Sabi ni Shiro Kansaki, baka si Dr. Richard Mata yan. Diyos ko. Mga vlogger na DDS, member ng Duterte, Iglesia ni Duterte. Confirm muna sinong doktor yan bago paniwalaan. Totoo, mahirap ito. Mga DDS, puro ganito at paulit-ulit na lang yung mga pinagsasasabi ng mga DDS At hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugon. Kilala niyo si Doc Adam. Sumikat ho dito yun sa YouTube. Hindi ko lang alam kung bumalik na ho sa pagbablog ho sa YouTube. Napakagaling na doktor. Ako na-appreciate ko yung mga ginagawa ni Doc Adam. Although syempre mga bossing, kami naman po mga YouTube na mga vloggers kumbaga, nakakatanggap kami ng recognition na sweldo galing kay YouTube. Pero yung intensyon ni Doc Adam mga kababayan, Doc Adam,
No? Para ho sa akin, ang gusto niyang mangyari, maiwasan, ayan si Doc Adam, maiwasan yung mga maling mga impormasyon na kumakalat sa Pilipinas. Ang last vlog niya is 4 years ago. Ayan. Yan ang channel ni Doc Adam. No, alam ko madaming nakakakilala sa kanya, mga bossing. Madaming nakakakilala si Doc Adam. Ayan. Sana nga bumalik na kasi isang magaling na na doktor. Nag-post siya, mga bossing. Hindi ko 100% sure kung si Doc Adam ay nandoon o although siya, syempre Australiano siya, no? Hindi naman siya dapat nakikialam doon sa political or whatever. Kung nandoon sa kabilang panig. Pero nung mga last is meron parang naririnig ako na nasa kabilang panig or whatever. Pero ang sinasabi niya, yung sakit ni Bongbong Marcos, hindi life-threatening. Kalimitan, kadalasan na ginagamit na pang dito, na panglunas, yung kumbaga, antibiotic lang, mga bossing. At, ito ay dala ng stress o katandaan niya, mga kababayan. Kaya, ewan ko ba dito sa mga ito? ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nartates. Makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Nandiyan si Admin Armin ng BMB. Shout out kay Admin Armin at sa buong BMB family. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti ko. Akala ko ba may doktor ka? ilabas mo ngayon kasi ito pinagpipilitan na at talagang paulit-ulit with matching ebidensya, with matching mga video panigurado yung sa mga pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinapakita na maayos naman ng Pangulo tapos pipilit mo yung sa'yo. Anak ng putik talaga itong mga to. Sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Or rather, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. No! Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Araw-araw Diba, araw-araw nakasama ni Pangulong Bongbong Marcos at pihado ako, mga boss chief mo, sir, yun yung sinabi ng doktor ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya reliable. Ibang klase ang hinayupak na to, no? Uy, puro taba na lang yata ang nasa laman ng ulo nito Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung anong po kanya nararamdaman. Totoo! Di ba? Sa boses parang pakiwari ko, ito yung sa Net 25 No, kaboses Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, Ako, mga kababayan, siyempre magpapacheck si Pangulo. Eto, sumakit ang tiyan ko. Ay, punta ako ng doktor. Nakausap ko na yung doktor ko. Tapos, naging okay na ako. Kaya naka-attend ako doon sa mga oath-taking ni General Nartates. Di ba? Ngayon, ang sabi sa akin ng doktor ko, Bong, okay ka na, no? Antibiotic ka lang. Ganyan. Nararamdaman ko naman sa sarili ko na umu-okay ako, umaayos ako. Ngayon, pagharap ko kay Atty. Claire, Yusek, okay ako. No? At sabi din ng doktor ko, anak na tira pa itong mga to. Kaya ang sarap po topic lagi itong mga ito, mga bossing, ano? Talagang easy na i-debunk ko itong mga ito. at katawan niya naman po yun. okay. Next question po. Maricel Halili. Wow. Tapos na yun?
Yesterday you mentioned po na back to normal na yung activities ni PBBM, but it seems that he's still choosing which activities to attend. Una po, paano po pinipili ng Pangulo yung event na dadaluhan niya, and paano natin pagtutugmain yung back to normal? Noong mga nakaraan po kasi nakita niyo naman po, magpupunta siya sa Antique, tapos susunod sa Negros Occidental. Isang araw lang po yun. Tapos susunod po, may meeting sa hapon. So yung Tingnan mo, ang dami pa din. Normal pa din. Tsaka mga kababayan, let's say sabihin na natin, sige, nanggaling sa sakit. Di ba? Pagkagaling sa sakit, syempre may recovery time. Pero tayong mga, lalo na mga Pilipino, mga kababayan, yaka ko na to, kaya ko na to, okay na to, no? Back to normal na. Although, hindi mo nagagawa yung talagang 100% mo, pero back to normal na may trabaho kang mga inasikaso. Sabihin na natin, patulan na ho natin mga bossing na mga light na mga trabaho lang ginawa. Nagtrabaho pa din ho, mga kababayan. Hanggang susunod na araw, pwede na ito ipasok, pwede na itong mahirap na trabaho. Nakaka-recover. The moment na sinabi, mga kababayan, na back to normal na at kumilos na, nagtrabaho na, pinili niya lang yung mga madadali, back to normal pa din yan. Sabi ni Johnny Manuyag, pareho tayo sa mag, ang iniisip ko, yung nagtatanong, member ng Net25, correct ko. po ang sabi ni E.S. Ralph, kailangan medyo hinay-hinay, pero hindi naman po talaga lahat. Hindi po mapapahinto ang Pangulo sa pagtatrabaho. Kung may kinakailangan po siya na gampanan. Yun niyang isa Yung vice-presidente nga Yun ang mukhang stop ang trabaho talaga. No, walang inatupad kundi dahig at ICC. Ng mga private meetings at mga ibang activities katulad po ng EDC meeting. Yan po ay pinupuntahan po ng Pangulo. Kasi for example, yung kanina ma'am, Pero ang ganda ni Atty. Claire, no? Ang ganda niya. Ganda ako kay Atty. Claire. Kaya nga nung nagkatapat kami dito sa Mark Ramos Channel, struck ako. Hindi, bibisitahin ko yan pag umuwi ako. Kasi kami dito, ano na lang kung dati, every 6 months nakakauwi kami, nakakabisita kami sa Pilipinas. No, pero ngayon, dahil yung anak ko nag-aaral na, siyempre itatapat namin doon sa bakasyon na lang. Ang bakasyon dito, bandang June, July, August, ganun. No, kaya mga ganyang mga petsa nandyan tayo sa Pilipinas. within the palace lang naman yung event. So why did the president decide to skip the event kahit na nasa Talaga ba dapat big deal yung mga yon? Dapat itinatanong pa yung mga ganun? The moment na nagtatrabaho at sabihin na natin, inuuna niya yung mga madadali within the palace lang. Nagtatrabaho pa din yan. Sa susunod, yung mga nagre-recover. Pwede naman yun, di ba? loob lang siya ng palasyo? Ang gusto ba nilang i-establish dito is, yan, si Pangulo, mahina, no? Hindi pa, kumbaga, baka totoo yung life-threatening kasi konti lang yung trabahong ginagawa niya. Yung maliliit o yung mga madadaling mga trabaho, within the palace lang mga trabahong ginagawa niya. As long as nagtrabaho na yan, ibig sabihin, may lakas na yan, no? Hindi yung talagang, hindi nga lang yung trabahong mabibigat po, mga kababayan. Kung talagang life-threatening niya, malamang nakahiga ho yan, boss. Mga madam, mga chief, mga amo, sir. Diba? So ano po yung nagiging factors to decide na okay, pwedeng dumalo dito ang Pangulo, dito wag muna? Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din po ang in-explain ni E.S. Reflecto. Thank you, ma'am. Meron pa nga isa, senador. Ayun, kaya naman magtrabaho. Tingin ko, malakas naman ho yun. Pero bakit wala sa Senado? Ayun po. Next question po mula kay Mads Moratilio, Net25. Hi, ma'am. Ma'am, kahapon nagkaroon ng meeting si Davao City Mayor Baste Duterte and Chinese Ambassador to the Philippines, Chin Kwan.
Pwede pong mahingi yung reaksyon ng Malacanang given na may issue ngayon yung Chinese Embassy regarding sa issue ng West Philippine Sea na nagkaroon ng meeting yung anak ng former president. Ano pong reaksyon ng Malacanang Nananadya. No? Nananadya ho. Oh. dito? Thank you. Wala magiging reaksyon ang Pangulo at ang Palasyo kung ano man ang ginagawa ng mayor ng Davao City. May kasabihan nga na tayo, no? Buntot niya, hila niya. Kung ano pong ginagawa niya, consequence niya po. Correct. Totoo ho yun, mga kababayan, ha? Hindi kailangan magsalita ng Pangulo. Oh, bakit ganito? Bakit ganyan? Halos pumapanig kayo sa China. Ito ho, nakikita na ng mamamayang Pilipino. Kaya nga po, di ba? Nanggagalaiti ang mamamayang Pilipino. Na imbis na kampihan nila, itong mga kapwa natin Pilipino, itong bansa natin, doon pa sila. Binoy, nakipag-meeting din. Si Marcoleta, nakipag-meeting din. At iginigit pa, talagang hinano pa. Meron po ba sa pagkakataon, sa mga susunod na mga panahon, may pagkakataon po ba na maging kakampi natin ang China? Ang sagot lang ni Senadora Risa Ontiveros is, kung ihinto po nila yung mga pinaggagawa nila sa atin, maaari po. Pero kung hindi, sira ulo nyo kung kakampihan nyo, kung makikipagkampihan tayo dyan, tapos binubuli tayo at puro kawalang yaan ang ginagawa sa atin. Tapos ang ending, ang palalabasin ay sila, yung kawawa, di ba? Wala pong magagawa ang Pangulo sa anumang ginagawa ng anumang mayor, provided na naman ito ay hindi labag sa batas. Oh, correct. Di ba, Ma'am Brenda Barton?